Hi guys! Kamusta kayo? Pasensya na kayo. Super busy ako this weekend dahil this Saturday Mommy and Jamesy date kami. And ito nga, pumunta kami dito sa Clark Jordan Eco Village. Kasi ayan, may pinuntahan din ako after kasi nito na business meeting. So anyway, ayan guys, kung makikita ninyo, yung mga bahay dito is run by solar. And also, meron sila ditong mga apple, iba't ibang mga prutas. Meron din sila ditong greenhouses. Kung ayun sa likod, hindi ko na lang mapakita sa inyo dahil nalobat nga yung cellphone ko. So ito guys, ni-encourage ko si James at kahit bata pa lang si James, in-explain ko na sa kanya ang importansya ng Eco Village. So pagkatapos, nagpunta naman kami dito guys sa church. So dito kami nagsimula actually before kami pumunta ng Eco Park. So this time guys, every time talaga na may oras ako is gumagawa ako ng paraan para mapadaan kami sa mga churches na ganitong kaliliit. Ito po ay church ni Saint Michael at Saint John. Okay? So yung mga churches dito sa Arlan, normally meron silang cemetery sa likod. And then ito, tinuruan ko nga si James kung paano magdasal. Simple lang naman yung tinuturo ko na dasal that, you know, Lord, thank you for all the blessing that you're giving to me and my family. Please bless our heart with love, forgiveness, and happiness, and guide us to a better path. So, ganun lang palagi yung tinuturo ko kay James na dasal. Pero syempre, tinuturuan ko siya ng importansya, ng paniniwala, si Papa Jesus, alam niyo yon. So, ganun yung tinuturo ko sa kanya. And then, ayun, palagi ko lang sinasabi, trust in Jesus because Jesus love you, Jesus love me, Jesus love all of us. So, ayan. So, lagi niya yung natatandaan. So, talagang every single time talaga na may chance ako na mag-drive, talagang nagpupunta kami sa mga maliliit na simbahan. Kasi nga, sa mga maliliit na simbahan, guys, wala masyadong tao kapag hindi naman oras ng misa. So, ayan, para solo namin yung simbahan. So, ganyan, guys. So, syempre, dito, automatic na yung pagtitirik ng kandila. Hindi nyo na kailangan mag-lighter or candle. Ipupush nyo lang yung button. Bawat kandila yan, pwede kayong mag-donate kung gusto ninyo. So, I think this is a part of being Eco Village or something. Ewan ko. Anyway, so, ayan, ang cute lang, diba? So, ayan, hindi ko alam kung ilan na yung candle na pinindot ni James, pero nag-donate na lang ako ng 10 euro dito sa Dropbox. Anyway, so ayan guys, so picture-picture kaming dalawa. Ang hirap-hirap mag-picture dahil ang likot-likot ni James. So ito na, alis na kami. Ito po ay Archony Church. Tama ba yung pronunciation ko? But anyway, super happy kami guys. And nakita nyo naman, super energetic to si James. And then, gusto niya yung mga ganitong bagay. Siguro dahil nga kinalakihan na niya. And alam niyo nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil super overflowing yung blessing na natatanggap ko. And also, guys, pagkatapos nagpunta naman kami dito sa restaurant, medyo nakakatakot lang kasi nga puro matatanda yung tao. Pero carry naman, ang sarap din naman ng food nila. And nagustuhan na rin naman ni James yung chips niya. So, ayan guys, pagkatapos is nagpunta na kami dito sa park. And then dito sa park, habang nandito kami, madami akong na-realize. Alam nyo, kasi may mga nanay, mga tatay din dito, nakasama yung mga anak nila. Pagkatapos, dito ko na-realize talaga na very important pala talaga na stable ka financially, emotionally, physically kapag nagkaroon kayo ng anak. Kasi nga, kapag hindi kayo, one of those three is hindi kayo stable, mahihirapan talaga kayo. Kasi ako noon, dati physically stable naman ako at saka emotionally stable. Pero, hindi ako financially stable noong bata-bata pa si Kenny and si Shiloh. Kasi nga, I'm only starting in Ireland. And so, super workaholic ako guys. Like, every day, sobra yung trabaho ko, ang dami kong negosyo. And then, 4 hours a day lang ako natutulog. Kasi nga, sobrang business-minded ko. Siguro, one reason of my divorce is yun na din. Dahil nga, sobrang workaholic ko. And then, siguro, may pagkukulang ako. And I always come to that realization na, ang sarap ng pakiramdam na stable ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi doon mo marirealize life is really beautiful talaga. And although nung
nung si CJ, inadapt ko si CJ, very chaotic ng buhay ko dahil nga nasa Pilipinas ako, ang hirap ng lahat-lahat. But then, pinanindigan ko si CJ. And then, pagkatapos nung nakapunta ko ng Arla, naging anak ko naman si Ken at si Shiloh. Hindi naman ako financially stable those time. And nung na-reach ko naman yung financial stability, saka naman ako nagkaroon ng problema. Hindi balance yung buhay ko. And ngayon, super balance yung buhay ko. Sobrang na talagang nare-realize ko this time na ang peaceful talaga ng buhay ko. I think this is the reason as well kung bakit sobrang napakapayapa ng puso ko. Sobrang mahal ko lahat ng taong nakapaligid sa akin. Napaka-thankful ko sa lahat ng bagay. And gratitude, that's really important. And then, ayun, after we get home, Adrian is waiting for us.